Matigas na yung lumalabas dun sa alulod. Go, tito. Gigo. Tito. Dapat yung mukha nyo na lang. Yung mukha nyo na. Dapat pala, tito, ginano nyo yung mukha nyo. In-stamp nyo. Lamig niyan. Oh, sayang. Start na. Super Bowl. Tada! Super Bowl, super foods. Daming foods. Green! Oh. What is up mga kabayan? So, today is Tuesday. May pasok ako and uwian na. Pinag-extend ako ng 1 hour kasi yung isang katrabaho ko nakakaawa, ubo ng ubo. May sakit yata. Takot ako baka maawa ako eh. Grabe yung ubo niya talagang parang may TB, di ko malaman. So, ayun. Napag-desisyonan namin na namin na Angel na ipakarwash si Aster ng interior tsaka exterior. So, punta tayo ng Nibo para magpa-carwash. Samahan niyo ako. And ayun, nawalan naman ng audio si Kabayan dahil nga nakakonect sa CarPlay. And at this point, papunta na siya sa Nibo Car Wash. And yung nakuha niya pala is very good deal kasi from $50+ nakuha niya lang ng $28 plus tax. So around 30 lang yung binayad niya, interior and exterior car wash na. And kung itatanong niyo kung paano namin nakuha yung deal na yun, punta lang kayo sa groupon.com. And ito yung screenshot. Ito, i-flash ko na lang dito yung screenshot ng deals na nakuha ni Kabayan or deal na nakuha ni Kabayan. Tapos yun, i-check out nyo lang, tapos ipapakita nyo lang pagdating nyo dun sa mismong car wash. And hindi lang car wash yung deals nila, marami for activities, for massage, ganyan. So i-check nyo na lang yung groupon.com. Kay Christine lang namin nalaman and dun sa friend niya. So ayun. And today is Tuesday, so ayan, kaya may time si Bianca. Usually Monday to Wednesday, meron talaga siyang time for our errands. Kaya siya na yung pinapagawa ko. And dapat sasama ako nito kasi yun nga, na-allergy ako at this point. So sabi ko siya na lang para makasave din sa gas, para from her work, diretso na sa car wash. And ayan, na-video niya pala to. Pero ikakat ko na tong video na to dahil wala na ako masabi, hinihingal na rin ako. So, eto, ang next video na is nasa car wash na siya. Tada! Ayan na yung car wash and kakanan na siya dito. Papasok na siya. Ayan. Buti na lang clear ang roads ngayon dahil mga tanghali pa lang nito. And ayan, may Burger King na malapit and may gasoline station din. Pero yung car wash, ultra wash yata, dun sa likod. So dun siya pupunta and hindi ko na alam pinagagawa niya ito. So ayan, mataas pa yung ice kasi kakasnow lang ng malala this week. And so ewan ko ba tumigil or nagdahan-dahan siya so baka may kotse. Alagaan si Aster kasi nabugbog na nung July. Ayan, pakanan na siya. Ay hindi pala, hindi ko alam saan siya pupunta nito. Pakaliwa. Or baka magre-reverse kasi pupunta siya dun sa sa parang mismong store nila para ipakita yung coupon. So, ayun. Ayan na. At this point, wala pa ring audio so mag-voice over pa rin ako. So, ayan. Papasok na siya. Nakapila na siya for exterior car wash. And it just so happened the first time ni Aster na hindi mag-touchless car wash kasi hindi rin naman namin parehas alam. And alam ko hindi naka-indicate dun sa website or na-overlook. Basta yan. Hindi siya touchless pero carry lang. Ang importante malinis si Aster and finally nakaligo na siya. So, ayan, usual car wash dito. Yung kagaya ng mga pinapakita namin sa inyo. Hindi ibang-iba talaga sa Pinas. Kasi sa Pinas, magpa-park ka lang, mag-aantay ka lang sa gilid ng sasakyan mo. Umaabot lang. Hindi ko alam kung magkano na umaabot ang car wash sa Pinas ngayon. Pero ayun, parang siguro umaabot ng 300. Pero all-in na yun pati loob. And dito sa Canada, most of the time is pag magpapa-car wash ka, hindi talaga kasama yung interior. Like yung labas lang. And ayun nga, matagal ko na gusto ipalinis yung interior
ni Aster. And just so happen na nakakuha nga ng deal si Kabayan. So, ayan, wash muna si Aster. Makaligo man lang siya. Kasi nga, inabot na siya ng winter. Pero napakarwash na namin to last time. Kaso, ayan, may blessing talaga si Aster kasi every time na pinapakarwash namin, biglang nagsasnow or uulan. Ayan na yung hindi touchless. Ako yung nasasaktan habang pinapanood ko. Tama na nga to. So, yan guys. Interior cleaning naman si Aster. Ayan na siya. Naka-wash na kanina ang exterior niya. So, ayan. So, first time namin magpaya. First time na ni Aster magpapaya. Interior. Kasi meron kami nakuha sa Groupon na coupon. Na as in sobrang mura lang. Umabot lang ako ng 28, tapos nagbayad lang ako ng tax na $4. Ayan, sinisimula na linisin si Aster. Pogi na siya ulit, oh. Linis na, hindi katulad nakaraan. Grabe, dungis. Kita niyo ba yan? Pogi na, oh. Black na ulit siya. Hindi na siya black-white. Malilinis din yung loob. Salamat naman. So yun mga kabayan, tapos na tayo magpa-car wash. And tingnan nyo, ang linis na si Aster. Sobrang layo sa itsura namin nakaraan. Yan. Pinatay ko muna yung sasakyan kasi pag nakakonect dito, walang sound yung video, walang audio. O, diba? O, maayos na. Malinis na, hindi na siya namumuti. O, ang likod. Tingnan natin, o, diba? O, mabango-bango pa. Ililinis nila yung mat. Ayan. So, yun. O, diba? Malinis na ulit si Aster Boy. So, yun. Nakuha namin yung So, yun, sa grupo namin nakuha yung parang coupon nila. So, parang $29 yata. Ano na yun, kasama na yung interior tsaka exterior car wash. Tapos, nagbayad lang ako ng tax na $4. So, parang all in all, umabot din ng $33. So, okay na. Kasi nung nakaraan, sinamahan namin si Christine, umabot din siya ng 50 or 45. Parang ganun. So, malaking discount na rin yun. $10 din yun. So, yun. Samahan niyo ako at uuwi na. Nagugutom na din ako. What is up mga kabayan? So, ayan. Itong vlog na to, nasimulan na siya ni Kabayan. And, currently, nakauwi na siya. So, sa washroom na. And, ayun na nga. May bibigay ako sa inyong news, which is, approved na ang ating postgraduate work permit or PGWP. So, sobrang bilis kasi less than a month. Yung nakita pala natin nung Feb 7, approved na siya. It's just that hindi lang siya nag-a-update. Kasi today, February 10 or February 11, kaka-receive ko lang ng documents like yung link na may downloadable link at saka yung ETA. So, pero ang lumalabas dun sa website, ayun nga, ang lumalabas dun sa GCK, hindi pala sa website, is February 7, approved na siya, which is ito. So, ayan, magandang news. And, ayan, nag-doorbell na si Christine. So, ayun nga, it's a very, very good news. Pero, ano yan, let the games begin. Pressure is on. Kasi start na ng ating 3 years. Ayun pala, 3 years ang ating nakuha hanggang 2028. So, waiting na lang tayo nung extension nung kay Kabayan. And, ganda yung tsura kasi na-allergy talaga ako kanina pang umaga. And, ayun nga, nakaayos tayo kasi after shift ko,
sasama tayo sa Mississauga kasi kukunin natin yung, may mail daw tayo dun sa dati namin tinirahan. So, dadaan natin yan. And sasama tayo kay Christina, magsundo kay tita. So, ayun. Kung anong ginawa ko sa PGWP, sinabit ko lang requirements. And then, yun nga, may letter of LOI yung tawag, letter of intent. Tapos, usually yung iba ginagawang 1 page lang. Pero yung sa akin, umabot yata ng 14 pages yun. So, thank you Lord. Kasi kahit papano, kahit hindi siya nasa timeline ko, yun yung timeline ni Lord. So, which is great. And naasahan ko na lang din yung mga plans, kung ano man plans ni Lord sa akin. So, ayun. So, ayun. Dala-dala natin laptop. Kasi medyo maaga pa. Mga 4. So, sa car na lang mag-work. Pwede naman eh. And then, dala-dala ko yung tissue kasi nga na-allergy pa rin tayo. And si Kabayan nandun. May kinukuha lang yata. Hindi, may iniwan pala. Ayan mga kabayan, papunta na tayo ng Saga. Uy. Bagong ligo, ngayon lang naligo. Maaga kasi ang pasok kanina. So, nagdadalang isip ako, magkikira ako. Wag na kasi dyan lang naman tayo. And sama talaga yung pakiramdam ko. Sina-allergy, mamink-mink na naman tayo. And, punta rin kami ng TNT. So, hopefully makakuha na tayo ng tea ko. May panabla sa likod. Ayan na, pa-exit naman ng highway. And, ito talaga yung gustong-gusto ko binablog. Ang ganda kasi doon. Ayun. I mean, yung view. Kahit makikita niyo yung, yung Steel City. Steel City. So, ayan. Kasi ang ganda, oh. Pagod yarn? Pagod yan. Hindi ko straight matulog, oh. Para kang football player dyan, ah. Nakakatawan mo, ah. Ayan na, sa Mississauga na tayo. And 3 minutes na lang because of the traffic. And nasa TNT na tayo, pero super close na. Mississauga na, nagta-traffic na. Charing. Good morning! Ayan na, sa TNT na tayo. Okay lang beses natin pumasok dyan, love? First time mo? First time ni Bianca. Ako din yata first time kasi yung sa STC noon, nadaanan ko lang yung TNT. So, ayan. So, ayun mga kabayan, nakapag-isa tayo ng very, very light end. Isama nyo ako sa panalangin at ang aking tikoy. Sana meron. Diba? Ayan na. Ayan ang address. And hindi rin karamihan ng branches nitong TNT. Very limited lang. Oh my God, sana may tikoy. So ayun, kakatanong lang namin. First bad trip of the day. Sold out. Ito yun, yung famous na crispy chicken nila. Ay, kuripot in her. Ayun no, may buffet din pala dito. Charing. Charing lang per 100 gram pala. So, ayan, nagkuha lang kami kasi per gram naman yung bite. Tapos pwede siyang halo-halo. And then yung rice nila nakakapakita ko sa inyo mamaya. Ayan, marami naman ng selection. Ayan, nakaganyan ang kanilang rice. Tapos, may mga ganito pa. Ay, ito yung mga kami sa Mississauga. Ang daming food trip eh. Ayan pa mga siomay oh. Sige. Ang mahilig sa siomay. Tapos meron pang chicken feet. Kain muna tayo. So, ito ang aming order. Tapos, bumili lang din ako ng buchi. Tapos, si Bianca ng siomay. Tapos, babayaran siya sa any cashier. Bayad na muna kami. Ayan ang mga foods na binili namin. And, $4 yung siomay. Tignan natin magkano abutin. So, ayun mga kabayan. Umabot siya ng $25.06. Marami na kami nabili. May fish, may pork, may chicken, may pansit, may kanin, may siomay, and may buchi, and may drinks. Diba? Kain na muna tayo, gutom na kami.
So, ayun ang aming food. Ayun yung kay Christine, $11 lang. Gano'n nakadami. Oh. Diba? Ang dami. Parmo. So, pa dito, be. Mukbang. Mamaya. I just have to get fruits. It's for what? For mama. It's for own culture. So ito na po, kakainin niya na po ang Dragon Ball. Pokemon yan. Pokemon. Ang favorite niya, sesame. Sesame seeds. Hindi sesame ball. Sarap. Isang taon naman dyan. Walang ano. Walang laman. Walang laman. Surprise yan. Surprise. Nandun pa sa dulo. Pero masarap. Sakto, maulit na. Ah. Isa pa. Isa pa. Parang may weird na lasa mais. Mais? Ako na. So, ayan. Nagpabili lang ng fruit si tita. And si Bianca, may na-take out pa kami sa pagkain namin. Tingnan nyo. Lab, patingin? Oo. May na-take out pa sa $25. Sulit na din. Ayun na, sa Mississauga na tayo. Mabibilis na magpatakbo yung mga sasakyan. So, ayan. Punta muna tayo dito kasi bibili daw ng face mask si Christine. Tignan nyo yung parking. Sa Mississauga na nga tayo. Diba, Lab? Nakabalingkuang eh. So, ayun. Tapos na tayo sa TNT. And papunta naman tayo dun sa pinakauna naming nirentan sa Mississauga. Kasi may kukunin tayo. And sana yun na yung biyaya from the sky. Tagal namin natin. Kasi sabi kung saan ka daw una nag-file ng tax. Kasi may pinapamigay na $200. So, sana yun na yun. So, ayan. Let's go. 16 minutes going there. Ayan na. Diyan natamaan si Astero. And naaalala nyo ba yan mga kabayan? For sure, doon sa mga matagal na nanonood sa amin, alam na alam nyo to. Oh, ayan o. Diyan kami una nagtiteams-teams nun o. Saka no feels. Ayan. Nakakamiss din pala to. Dito ko dati araw dumadaan eh. Pahatid tsaka sundo kay Bianca. Yan. Ayun na ang memorable bridge. Dito naglalakad dati si Bianca nung wala pa kami sasakyan eh. Oh, doon kami pupunta sa pinakauna naming inupahan. And ewan ko kung naalala nyo sila Ate Jelly, pero doon namin na-meet sila Ate Jelly. And ayun, malapit na. Baka may mall pang tatayo dito. Tsareng. Ayan na. Forest Grove pala kami dati. Dito na tayo. And pick upin lang natin yung mail. Hindi na ako magbi-video doon. Update ko na lang kayo pag nakuha ko na. Ayan, dyan kami nakatira dati. So, ayun, mangatok na tayo. Kunin natin yung mail. Si kabayan. So, ayun. Unfortunately, mukhang T4 to. Kasi sa dating kumpanya ko yung letter. Pero okay lang. Papunta naman talaga kami dito. Today. So, ayan. So, ayan. Nakakuha na natin ang mail. And ngayon, since malapit lang dito yung work ni Tita, sunduin na natin yung President at CEO ng RPC. The President yung white. President. Grabe, pangarap ko lang dati yan. Ngayon lang nagkaroon ng shed dito. Dati nalalamig-lamig pa kami ni Bianca dito mag-antay ng bus. Grabe. Ganon-ganon lang yon. Magdadalawang taon na agad yarn. Ayan na, palabas na yung CEO ng kumpanya. Ayan na, si Madam. Ayan na si Tita. Ang CEO ng RVC. Biglang nag-snow. Naku po, hindi na kami welcome sa Mississauga. Nagsusnow pag napunta kami.
Ayun na, sundin na natin ng schoolboy. Ayun sa likod dito. What's up, yo? A few moments later. So, update. Dito naman tayo kay Ate Sophie. Yung sa dati naming kasi may mga kukunin pa kami na ibang mga gamit. Ayan, ganda pala itsura dito ng winter. Hindi na namin naabutan ng winter dito eh. Kasi Bianca ayun na si Kabayan. Oh, alam nyo na kung nasan kami at sino ang guguluhin namin. Punta natin si Danny. Ayun na. Pasukin natin. Pasukin natin. Ayun si Danny yun. Oh, sa cashier. Pasukin natin. So, dito tayo sa Skechers. And since may discount si Danny, hanap ako ng mga pwede kila papa, kagaya ng mga ganito. Pero baka hindi magustuhan to ng papa ko. Hanap na ako ng iba. Kasi mura lang. Kagaya nito, 14. O, tapos plus 50% off. Edi $7 na lang. Tapos Skechers pa. Sipag-sipag ng anak mo, Mama Gemma. Canada pa. Sipag-sipag ng anak ni Danilo at ni Jemarie. That's the best employee. Update. Dinner muna tayo dito sa Koji Queen. Chareng, Koji Queen. Nabura lang. Ayan, nandito na tayo sa Koji Queen. So, while waiting, kasi pang third pa naman kami sa line, punta muna kami ng seafood. Kasi, bibili daw si Christine ng pulbo ron. Samahan muna natin. Ayan, not as crazy kapag weekend. Wala masyadong tao. So, check natin kung may tikoy. Sana naman may stock na kahit isa lang. Mukhang wala pa rin stock. Wala pa din yata. Wala pa rin tikoy. Wala, iba na to eh. Yan, so unfortunately, syempre wala na namang tikoy. Ayun pala, may isa tayong kabayan na nag-message na bibigyan daw tayong tikoy. Pero syempre naghahanap pa rin tayo para hindi naman nakakahiya. Tinatry ko pa rin maghanap. Though taga North York siya. So sabi ko itatry namin kung madadaanan namin. So ayun. Ikot-ikot muna kami dito. Nakabili na si Christine. And babalik na tayo ng seafood. Nakapo na yata sila tita tsaka sila B. Yun na. So let's eat. Ayan na. Uwi na. Wait lang. Sama ko sa'yo. Sama ko sa'yo. Oo. Okay. So, ayun mga kabayan. Tapos na kami kumain. And pauwi na kami at this point. And ayun ang Mississauga. Ang heartburn. Nakakamiss grabe. So, ayun. Update ko na lang kayo kung saan man kami. Pero uwi na kami nito. Balik na kami ng Hamilton. So, it's 10:18. And ayun si kabayan. Nahatid na tayo. Nahatid na tayo and paakyat na tayo sa unit. And papahinga muna tayo. So, ayun. Update ko na lang kayo later. A few moments later. Ayun mga kabayan. Nandito na kami sa room. And ayun si kabayan. And ayun nga, ang ating news for today aside sa paggaga sa Mississauga, approved na ang ating PGWP. Waiting na lang sa kanya. Which is positive naman ako dun kasi lahat naman talaga ng documents na ilagay ko. So, ayun, inaasahan na lang talaga namin ang timeline ni God para sa amin. Di man yun yung ina-expect ko na, alam mo yun, may at least leeway na kahit 4 months, ganyan. Pero okay lang. Yun talaga iniisip namin na baka may ibang plan para sa amin si God. So, kailangan namin kumilos, di ba? So, ayun, mai-add ko lang bago ko i-end tong vlog na to, dun sa PGWP application ko, naglagay ako ng reference letter which is from the employer stating na yung mga timeline kung kailan ako nag-full-time, nag-part-time, ganyan. So, baka makahelp din kasi naglagay ako ng job offer letter, naglagay ako ng certificate of employment, at saka ng 3 pay stub. Kahit sa PGWP, hindi naman siya required. So, nilagay ko lang
Tapos, naglagay din ako ng, ano pa ba nilagay ko? Yung mga, hindi ako naglagay masyado ng documents niya, pero puro documents ko lang. Nilagay ko din yung sa program map ko, ayun. So, ayun yung mga things na pwede nyong i-add aside sa mga requested. So, mas maganda kasing ilagay nyo na. Kaya ngayon yung sanabi ko sa inyo, umabot ng 14 pages yung PGWP application ko. Tapos yung kanya medyo mahaba din kasi doon, both documents namin yung nilagay ko. So, waiting na lang tayo ng kay Kabayan kasi nga 5 days later siya nag-apply after ko. So, ayun pala, February 7, approved na ako. Kaya lang ngayon nag-notify kasi today lang din, kumbaga meron nung link, yung correspondence letter. So, basically, simula Feb 7, approved na to 11. Yung 11, yun yung waiting nung document at saka nung link. So, ayun, isa pang tip siguro, mag-renew kayo ng passport kung malapit na ma-expire. Kasi para sure lang din. Kasi yung ETA ko nga ang naibigay sa akin is 4 years lang instead of 5 years. Kasi nga expiring ang passport ko ng 2029. Pero okay lang yun. So, mag-start na tayo mag-work. Let the games begin for PR. Kailangan ko na mag-research ng malala. Kumausap na kung sino-sino. And i-update ko kayo syempre kung ano man yung mga steps na gagawin namin. So, ayun. May sasabihin ka ba? Good night, mga kabayan. Ayun lang ang ating mga kaganapan for today's video, mga kabayan. Sana nag-enjoy kayo sa video na to. Please don't forget to like, share, and subscribe to our YouTube channel. Adventures in Canada. Follow us on our Facebook page, Adventures in Canada din. And follow me on TikTok at @IamAngel_. And thank you so much for watching, mga kabayan. And see you on the next one.